Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Isang mabiyayang bagong taon sa inyong lahat. Inuumpisahan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang Ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaang dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. Bilang panimula po ng ating misa, magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pandaigdigang araw ng kapayapaan at sa dakilang kapistahan ni Maria bilang Ina ng Diyos, marapat lamang na inandali natin ang ating kalooban at magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos, sa ating sarili at sa ating kapwa. Kung kaya't simulan natin ang banal pagdiriwang na ito sa pananahimik at paghahanda ng ating kalooban, sama-sama tayo humingi ng patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako ligtas sa lahat, sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos,
Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamatan ka namin sa aking kapulihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Kristo, tutong na lang. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluman ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibindisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagang kaniya at subaybayan. Bingapin kaniya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kami iyong kawaan, pagpalain po ang mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain po ang mahal. O Diyos, pagpalain kami sa kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain po ang mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang pumatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain po ang mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain po ang mahal. Sa ikalawang pagbasa, pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay nakabukmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay pinuli ang bata at pinangalanan Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihim. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kapag sinabi ko pong happy, ang sasagot po ninyo ay grabe. At kapag sinabi ko New Year, ang sasagot nyo ay aba, syempre. Subukan nga po natin. Happy? New Year? New Year? Happy? Palakpakan po natin ang Diyos. Naghahanap ka ba ng bilog? Ilan na ba ang nabilog mo? Diyan ka naman magaling eh. Ang mambilog. Papaasahin, tapos iiwan mo rin. Pag naghahanap ka ng bilog, huwag kang pupunta sa tindahan. Malalasing ka lang. Pero pumunta ka sa simbahan. Sapagkat ang bilog na ostia ay hindi ka kailanman iiwan na luhaan at talunan. Kaya po yung introduction ng aking homily, ang title po nito ay Bilog na Ostia. Napadaan sa simbahan, may nagkakantahan ng aking tingnan, bilog na ostia, pinipilahan. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa koleksyon. Mamaya titignan po natin kung maraming koleksyon. Aking pinusta sa may peryahan, mukhang tatama yan, nagsimula ng pumila sa bilog na ostia, biglang tinamaan sa aking umiiyak. Sa isang iglap lang, ako'y kinabahan, hindi nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa koleksyon, tinalo ko sa peryahan. Sino po bang mga nagpupunta doon sa peryahan? Nagtataka po ba kayo bakit just another woman in love ang introduction ni Father? Kasi naman po, Motherhood of Mary, ang pinakaunang araw sa loob ng taon. Palakpakan po natin ang mahal na ina. At dahil sa sobrang in love siya sa atin, kaya just another woman in love. Because the life of Jesus begins with Mary. Therefore, it is appropriate that we begin the year with a feast of Mama Mary, the Mother of God. Since Mary is the Mother of God, she is the Mother of joy. Kaya nga po madalas na kinakanta natin ay joy to the world. And what is joy? Jesus, others, and you. And that is our focus. Kaya nga po magandang katahin natin
ng sabay-sabay. Bagong taon ay... Okay? Sorry, hindi ready na. Ginulat ni Father. Ligaya ang ating tayo magsikap upang makapagdali ang kasalanan. Bagong buhay, hindi bagong love life. Dahil ang pagbabago ay nasa iyo. At kahit magbago man ang taon-taon, pero kung ayaw mo magbago, walang mangyayari sa iyo. Kapatid, bagong taon na, umaasa ka pa rin ba? Happy New Year po, Madlang Faithful. Naalala ko, yung magkaibigan na nag-uusap, sabi niya, friend, ano bang handa mo ngayong New Year? Sabi ng kanyang kaibigan, friend, handa na akong mag-move on. Ikaw, handa ka na rin ba? Sabi nga, wala si attorney, claiming it 2020. Last year, God made you strong. But this year, God will make you happy. Pumalakpak naman po dyan yung mga gusto maging happy. Para po sa mga hopeful, ito po ang kanta ninyo mula kay Angeline. Kunin mo na ang lahat sa atin, wag lang ang ating mahal. Para naman po sa mga umasa, masakit sa ulo yan. Kaya ang theme song nyo ay My Way. Oo nga pala. Yun na yun. Para sa mga nasaktan, tumatag, at patuloy na nagmamahal. Ito po ang theme song ninyo. Dapat pag kinanta nyo ito, with feelings. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said, sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Para po sa mga hindi, last na to, promise. Bagong taon naman, sabi ko kasi po alam nyo, sa San Antonio, nagtanong po kami, magkano po bang renta ng video okay? Beka na mo 1.5 na. Sabi ko, magkano po? 2,000. Pag napunta pa lang, mas mahal siguro sa Olongga po. No, syudad. Kaya sabi ko, dito na lang ako sa homily kakanta. Libre pa. Wala naman sila magagawa. At pinakahuli ay, para sa mga tao, hindi mapigilang ma-in-love. Can't help falling in love. Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Ikaw, ano ang theme song ng buhay mo? Papuri sa Diyos? O kunin mo o Diyos? Amoy bagong taon na, marami sa ating ang mag-aamoy usok ng paputok. Ang iba naman ay amoy putok. Kaya magandang maligo bago pumasok ang bagong taon at sundin ang pamantayan sa paggamit ng pabango base sa edad. Yan. Ang title po nito ay The Essence of Smell in Life. Di po ba ang ganda? The Essence of Smell in Life. Para daw po sa mga babies, lotion for the babies. Para sa mga 20s, cologne. Hindi ko po alam kung ano pong tamang bigkas dito. Dito
Yan, basta tutuli. For the 30s, oy, gabi na ako dito. Perfume for the 40s. Yan, at iba. Nako, mamagets. Vincent oil for the 50s. Meron po ba mga 60 dito? Oy, umamin. Mabago po itong para sa inyo, promise. Sino ba yung mga 60? O, lang nagta. Bawang at luya. Di ba? Meron po pang 70 dito. Ito po yung pinakamabango sa lahat. Incenso. Ayan, di ba? Ano ba po ang amoy mo? Iisa lang po ang sinasabi nito. Salubungin mo ang bagong taon na may bagong amoy para pumasok ang swerte. Mahigpit daw po na pinatutupad ang pagbabawal ng pagpapaputok sa pagsalubong ng bagong taon. Pero bakit ganon? Kapag pinagbabawal mo ay mas lalong ginagawa. Bawal magsinungaling, bawal mangopya, bawal balik, bawal umabsent, bawal mag-boyfriend o girlfriend, bawal magmura, bawal magpaputok. Ang daming pagbabawal. Pero bakit marami pa rin ang gumagawa nito? Kasi ang sabi nila, masarap daw po kasi ang bawal. Bawal na pag-ibig. Sa pagsalubong sa isang manigong bagong taon ay marami rin pong ipinagbabawal upang hindi malasing. Ang sabi po ng isang text na aking natanggap, Father, para hindi malasing ang New Year mo, sabi niya, huwag mong isali sa handa ang bilog na prutas na may itim na buto tulad ng pakwan, chiko, papaya, at iba pa. Huwag ka rin maghahanda ng ice cream. Baka matunaw ang swerte. At higit sa lahat, huwag kang maghanda ng ulam na galing sa hayop na may 4 na paa tulad ng baboy, baka, kambing at iba pa. At baka tumakbo ang swerte. Huwag din maghanda ng isda at lamang dagat. Baka malunod ang swerte. Huwag din maghanda ng may pakpak tulad ng manok at pabo. Baka lumipad ang swerte. Sabi ko, huwag ka na lang tayong maghanda. Matulog ka na lang. Happy? New Year? Ano pa bang mga gimmick ng mga Pilipino? Marami pa. New Year's resolution. Madalas ginagawa natin ito. Sabi natin, Lord, magpapakabait na po ako. Magbabago na po ako. Lord, ipagdalo mo lang sa akin yung hinihingi ko. Hindi na po ako uulit. Ang New Year's resolution mo ngayong taon na ito, ay ganun pa ba last year? Kung ganun pa rin, ibig sabihin ito, hindi ka pa rin nagbabago. Mga bata, pinapatalon para agad lumaki. Kaya pati yung mga kulang sa tangkad dyan, ba't nakatingin ka sa akin, Mama Lex? Okay lang sana kung nakatingin ka, kasi nakangiti ka ba eh. Sumbong kita kay Mother. Nakikitalon na rin. Pero alam niyo po, taon-taon ko naman ginagawa ito, pero mukhang hindi effective. Kaya iniinom ko na lang ngayon, ang hindi pampatangkad, kundi vitamin A. Alam niyo po yung vitamin A? Acceptance. Tanggapin mo na lang. Yan ang bigay sa inyo ni Lord. Maging masaya ka na lang dyan. Magsuot ng polka dots, maglagay ng barya, o di kayo'y buo sa bulsa para hindi mawalan ng pera. Mas malaki, mas okay. Dapat daw po may pagkain sa hapagkainan at hindi kaya nakikikain sa ibang bahay. Siguraduhin may asukal, kape, gatas, suka, mantika. Bilhin mo na lang kaya lahat para hindi ka mawalan. Dapat daw po, positive vibes. Bawal daw po ang nakasimangot dahil buong taon kang nakasimangot. Tingnan mo nga yung katabi mo. Nakasimangot ba yan? Pero kung ganyan talagang itsura niyan, wala tayong magagawa dyan. Tanungin mo na lang, saan ka ba ipinaglihi? Sama ng loob. Ngayon naiintindihan na namin, bakit ganyan itsura mo? Bawal daw po matulog sa homily
Pero, bawal na po matulog pagpatak ng alas 12 dahil buong taon kang natutulog. Bawal daw pong may kagalit. Dapat makipagkasundo ka agad. May kagalit ka ba? Sabihin mo sa kanya, peace be with you. Mamamatay ka rin. Katulad ko. O, di ba? Siyempre po, ang pagsisindi ng iba't ibang kulay ng kandila. Depende sa pangangailangan at wish mo. May para sa wealth, sa health, sa joy, happiness. Depende kung ano ang gusto mo at depende rin sa kulay nito. Paputok, paggawa ng ikay para itaboy ang malas at masasamang espiritu. Pero, kung amoy mo ang pumuputok, abay kapatid, maligo ka na. Kasi sabi nga nila, magdasal ka para mabuhay ka at mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Pumalakpak naman po dyan. Oh, hindi ko pa ako tapos. Pumalakpak naman po dyan yung mga hindi pa naligo. Ayan, di ba? Dami-dami yung hindi naligo bagong taon. Masama po bang sumusunod sa pamahigin? Sa tingin ko, hindi naman po. Pero, huwag po natin kalilimutan na ang kapalaran po natin ay hindi nakasalalay sa anumang pamahigin, kundi sa matapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. At wala po tayong ibang titing ng modelo, kundi ang ating mahal na ina, kundi ang ating mga sariling mga ina. Dear mothers, thank you for teaching us how to love. Literally, ang mga nanay natin, they gave their milk when the child was born. They gave their blood during pregnancy. They gave their sleep for the first 2 years. Literally, ibinibigay nila ang buong buhay nila. Kasi sabi nila, kapag nanganganak daw ang isang ina, yung kanyang isang paa ay nasa hukay. Pero mapalad ang mga ina na natiling tapat, hindi lamang sa Diyos, kundi sa ating kanilang mga anak. Mga kapatid, ang kapalaran natin sa bagong taon na hindi nakasalalay sa tapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nararapat namang na katulad ni Maria, ay maging masunurin din po tayo. Kaya nga po ito yung madalas natin dinadasal kapag Ama namin. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Sapat lamang na isabuhay natin ng may pananalig ang ating pananampalataya. Na kahit hindi natin alam ang hinihintay natin sa bagong taong hinaharap, tandaan po natin ito, ang isang taong tumutupad sa kalooban ng Diyos ay hindi kailanman matatakot. Ang taong tapat ay hindi kailanman natatakot na humarap sa mundo at sa Diyos. Meron po akong pakiusap sa inyo. Sino po ba sa atin yung may mga bisyo? Meron po akong isasuggest sa inyo na mabuting bisyo. Pero huwag po kayong magugulat dahil ang mga bisyong ito ay una, alak, sugal, at babae. Pero huwag niyo po kakalimutan ang ibig sabihin ng tatlong bisyo na ito. Baka maalala niyo lang, sabi kasi ni Father Arwin, magbisyo daw ako ng alak, sugal, at babae. Ano ibig sabihin ng una, alak? Alak, ibig sabihin, alalahanin, lagi ang kapwa. Ulitin nga po natin, alalahanin, lagi ang kapwa. Sugal, sa umaga, gunitain ang lumikha. Ulitin nga po natin, sa umaga, gunitain ang lumikha. At panghuli, babae. Basahin ang Biblia at Ebanghelyo. Ulitin po natin. Basahin ang Biblia at Ebanghelyo. Alak, sugal, at babae pa more. Kaya kahit hikahos tayo sa ating buhay, sa pagpasok nitong bagong taon,
At kahit santambak ang problemang sasalubungin natin, kahit baon tayo sa maraming pagkakautang, ay kaya natin salubungin ang bagong taon ng may ngiti sa ating mga labi. Ito ang tamang amoy sa pagpasok ng bagong taon ito. Amoy grasya. Si Maria ay puspos ng grasya, kaya't nagawa niyang tuparin ang plano ng Diyos. Kapatid, tandaan mo ito. January 1st, hawak mo ngayon ang isang blankong papel. At nasa sa iyo nakadepende kung paano mo patatakbuhin ang kwento at storya ng 2020 mo. Tara, magsulat tayo. Tara, simulan natin ang ating kwento kasama ang mahal na ina at ang ating Panginoong Jesucristo. Mahal na ina, ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sama-sama natin sariwain ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo ang isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawag tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ng ibig. Danawag sa kinaroonan ng mga ibabaw ng may katong araw na buhay na pagpili. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbubula pa rin dito at ukong siya na mabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli na matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong araw ay itinakda ng Diyos bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kasaganaan at kapayapaan. Itaas natin sa kanyang ating mga kahilingan at tayo-ting na manalangin. Ama ng kapayapaan, digdin mo kami. Ama ng kapayapaan, digdin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, digdin mo kami. May taguyod nawa ng mga naninidihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang at hikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, digdin mo kami. Maghari nawa ang kapayapaan na hatid ng ating tagapagligtas sa bawat tahanan at pamayanan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, digdin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, digdin mo kami. Tuluyan nawang mamayapa ang mga kapatid natin lumauna. Masilayan nawa nila ang liwanag at mukha ng Diyos. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat nina Mr. and Mrs. Jessie Cueto and family at Julianes family. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, digdin mo kami. Ama namin, batid mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Tulungan mo kaming palaganap ang iyong kapayapaan upang ang maayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ay sa iyo mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistahan ito ng Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo. May pagdiwang nawa namin ng pagsimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan ito. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling mag-ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak sa kanya na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kayo sana mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinagatihan niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun naman matapos ang hapunan, hinuwakan niya ang kalis. Muli na niyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tagapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalaw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pastusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Alalahanin po natin ang lahat ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kamag-anak na pumanaw na at ating silang ipagdasal. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginamatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikarangalan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin Elias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang inibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayon. Mga kapatid, may ngiti sa ating mga labi at may galak sa ating mga puso, ating bahagi ang kapayapaan sa bawat isa. Happy New Year po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Ang bilog na siya naghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Kung kaya't mapalatan inaaniyahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Muli po, magandang umaga po sa ating lahat at Happy New Year po. Sa pagsisimula po ng taong 2020, nais po namin kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagsuporta po sa Garden of Prayer. At ngayon po ay sabay-sabay nating balikan ang ating pinagsamahan ng taong 2019.
sa inyong lahat. Maraming salamat po. At nais din pong ipaabot ng mga kapatid nating katutubo mula sa Naugsol ang kanilang lubos na pasasalamat sa inyong lahat po na nagbahagi sa kanila ng mga biyaya na pinagsaluhan po nila kagabi. Ang inyong mga donations at offers po ay nakabigay ng 20 Mesa Noche package para po sa 20 pamilya. Muli po, maraming salamat po. Ganyan din po, maraming salamat po sa mga nagbigay ng candies na naipamigay po natin noong December 24, 25, kagabi po, at meron pa rin po tayong candies para sa mga batang nagsimba ngayong umaga. At in behalf po ng Garden of Prayer, volunteers at nila Father Danny at Father Arwin, maraming salamat po sa isang taong pagsuporta po dito sa Garden of Prayer. Naway sa taong darating po ay mas lumago po ang ating pamilya dito sa garden sa patnubay po ng ating inang si Maria. Muli po, Happy New Year at maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mo sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan. Kami nagsalo-salo sa piling na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaninyo ang Panginoon. At sa kayo rin. Magsipo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas. At siya nawang magdulot ng pagpapala ng hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon sa buong bagong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalumanawa niya kayo ng walang maliw na pananalig, ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo kasama ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo taglay ang kapayapaan at magbagong buhay. Salamat sa Diyos. Magpa-family picture po tayo. Mag-meet na po tayo sa gitna. Mga nasa gilid po, sama po kayo dito sa gitna. Magpa-family picture po tayo.
ano? Marshmallow. Rod! Patayin ka na?